nila galing gobyerno. Sabi mo kanina, follow up. You said kanina walang pera ngayon ng Maynila. So paano mo bibigyan sila ng kabuhayan? Bibigyan mo ng allowance yung mga senior citizen? Paano mo babayaran yung kanilang edukasyon if you're saying bankrupt ang Manila sa Doon po pumapasok yung pagiging businessman natin, yung experience natin for 20 years at yung hindi nating interest sa pera ng Maynila. Ang budget po ng Maynila ngayon is 25 billion a year. Kung ilalagay mo lang yan sa mga priorities like yung kabuhayan, yung edukasyon, tsaka health, at bawasan yung mga ibang proyekto na puro corruption like kung ano-ano mga project, matutupad lang. I-realign mo ang realign, restructure, at ilalagay mo lang dito, i-redirect mo lang sa iba't lugar kasi ang ayaw nilang ilagay dun eh. Bakit ko bibigyan yung mga seniors ng pera di sa kanila na lang? Yun yung iniisip nila eh. Ang pinaka-problem talaga mang corruption. Kaya kailangan may pera yung namumuno at may negosyo. Kasi kung walang negosyo, pag-interesan mo yung pera naman nila. Totoo yun. Ano yung tatlong pinakamagaganda sa Maynila? Yung sabi mo nga, ang ganda-ganda ng Maynila. Anong attraction? Oo, may pagmamalaki ng Maynila. na undiscover na hindi yung mga Rizal enjoy namin yung ugbo. Kaya na siya. Sa Ton. Yung mga Discover. Kasi may pagmamalaki talaga ng napaka-historical syempre ng Manila. unpopular. Alam niyo po, merong bago ngayon sa Maynila, yung tinatawag nilang Pasig River Esplanade. Napaka pinaganda yan ng national government, may coordination with the local government, that needs promotion. Alam mo, lahat ng mga lugar sa Maynila nakatabi ng tubig, like yung sa Pasig River Esplanade, yung Manila Bay, may Paseco Beach pa nga eh. Alam niyo ba may beach sa Manila? These are the places that needs to be developed and promoted. Kung ako magiging mayor ng Maynila, i-develop ko po ito pagaganda. You know, when you go to other countries like Paris, London, even Thailand, yung mga katabi ng bodies of water, ito yung pinaka-commercial, pinaka-masarap. Diba? River Seine. Sa Paris. Diba? Sa Paris yung... Singapore Key. Yung Quayside. yung sa Singapore, tapos naman sa London, yung Thames. River Thames. Alam mo, lahat ng katabi ng tubig, dapat nandyan yung mga magagandang ilaw sa bridge, yung mga commercial, mga kainan, yung mga activities. Yan po ang gusto kong gawin sa Maynila. Dahil pag na-develop yan, mapupuntaan ng mga Manileño at pati yung mga karating lugar. Ang dami namin po promote. Kami ni RS is sales and marketing experts. Ayan po ang trabaho namin for the past almost 20 years. Yun ang dadali namin sa Maynila. Pero may pag-asa ba ang Pasig River na malinis kahit yung port? Alam mo, maganda. Dapat puntahan niyo yung Pasig River. Maayos na siya ngayon. Kakagaling ko lang doon, kakasakay ko lang. Libre po yung ferry. Pumunta kayo doon, sumakay kayo. Gusto niyo makatipid from, kung nga ganitong station, papunta doon sa Makati, Guadalupe. Libre yun. Tapos walang amoy ngayon. Ako nakasakay na ako doon. Oo, libre yun. Walang amoy. May parang tour ka pa. Dadaanan mo yung Malacanang. These are the places that are not promoted by the city na sa tingin ko kailangan mabigyan ng pansin. Ang tingin ng tao sa Pasig River, super dumi, basura. Yan yung naging image dati. Ngayon, medyo maayos na po siya. Hindi ko naman sinasabing maganda na talaga. Pero maayos, walang amoy. Kaya nga yung dinevelop na Pasig River Esplanade sa Maynila. Ang ganda, ang daming turista ngayon. Kahit ibang mga ibang cities nandun po sila ngayon. So, anong magiging role ni Rian pag umupo ka? First lady. Oo nga, as first lady, bilang first lady. Alam nyo, ang role ng mga partners natin is to give us support, peace of mind, advice, kasi sila yung lagi mong kasama. Kaya ang pinaka-importante yung gagawin mo sa buhay mo, ipiliin yung partner mo. Kasi hindi magiging influence mo eh. At napakaswerte ko po, napakatalino ng partner ko. Siyempre, hindi nakikita yun, dala nakikita sa kanya yung kagandahan. Pero kung nakikita mo talaga at makikilala mo siya, mas matalino pa sa akin yun. Why aren't you getting married? Why aren't you getting Malapit married? na. Which is when? Tapusin ko lang election. Siyempre, ayaw natin maging traditional politician na ginagamit yung showbiz Relationship. para lang sa election. Hindi po tayo ganun at meron tayong integridad. Pero ngayon syempre may show kayo nila cards ka na pinamimigay. Wala ka bang balak mabigay ng cookie ni Rian card? Magandang idea yan kasi business niya yun. Natikman ko na yung cookie ni Rian, talaga naman
masarap. Kakatapos lang yung Baker's Fair. Ikaw daw ang nagbigay nung ano eh. At talagang oven. ay, ako na. Hindi, regalo ko. Regalo mo Sa- ra. Ano ang sarap-sarap daw amuyin. Na peru. Ang bango kasi pagka bagong luto, mainit-init pa. Medyo basas, medyo wet pa gano'n. Hindi naman moist. Hindi natikman namin last sa Yun na yung Bakery kukinirihan. Fair. Masarap talaga. May dala siya doon. Hindi nga yung- Ang bongga sikat na ng ang cookie ni Rian. Napakasarap naman kasi. Natikman nyo na, di ba? Pero nakikita mo siya pag nagbe-bake. Kasi sabi niya naka-bikini lang daw talaga siya. Hindi naman all the time. Pero nakikita ko siya. Pang content. Akala namin may dala ka ngayon. Excited kami to eat. Pwede naman, nakalimutan mo kasi maraming pagkain na Pero dala. pero napapag-usapan na yung ganyan. Yung excited niya. Paano? Future, Anong syempre. gusto niya? Simple lang si Rian. Yan ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Alam niyo kung makikilala niyo siya, hindi nga siya mga designer ng mga bags, clothes. Kaya believe ako kasi maraming artista, ang tagal na sa showbiz, maraming hindi nakapag-ipon. Dahil una yung mga luho, ganyan. Si Rian, sabi ko, grabe, kaya pala nakapag-ipon siya, nakapag-ano siya, invest siya in life, nahawakan niya ng maayos yung pera niya. Napakamasinop sa pera, sa gamit. Kaya nga ako, ang laki ng influensya niya sa akin. Mas naging simple ako dahil sa kanya. As in dati kasi, very extravagant kami. Galing kaming wala. Nung nagkapera ka, excited kang bili na. Ngayon, nabalik ako sa simple. Dahil sa kanya, wala ka nang kailangan i-prove sa buhay. Kaya natuto ako sa kanya ng kasimplihan, pagtitipid, pagka-practical basically. Kung hindi naman kailangan, hindi niya inaano eh. O kaya ako napakagandang impluwensya sa akin si Rian. Napakasaya ko. Did you have to convince her? Did you have to persuade her to allow you to run? Did you even consider her? I think I feelings? needed to prove to her that my intentions are pure. Kasi ang How did she receive it? tingin talaga ni Rian sa politika ay napakadumi at hindi maganda. Kaya iniiwasan niya yan, ayaw niya magka-boyfriend ng politiko. Muntik na kami mag-break, kung hindi nga magbe-break na kami dati. Dahil sinabi Dahil mo tumakbo ako. Yung sa first, Sa unang sa Congress pa oo. sa party list. Never niya akong tinulungan, never ako nag-post noon dahil ayokong pag-awain na. Ayaw niya pala noon, galit siya. Kalit. Break nga kami. Saka hindi nga ako nagpo-post kasi ayokong pag-awain namin. Pero in time, syempre makikilala ka, nalalaman yung mga activities and events and charity events namin. Nakikita niya na pure naman yung intention namin. At nakita niya sariling pera yung pinatutulong ko. Walang pinipili yan, hindi puro taga Maynila yan. Umabot na yung tulong ko hanggang Mindanao, kasama ko pa kasi siya. party list. Kasama ko pa si Rian. At nakita naman yun sa programa namin, wala kami pinipili. Hanggang Visayas, Mindanao, tinutulungan Parang ikaw namin. din, RS, ayaw mo rin siya nung una, nag-aaway din kayo. Marami namang ganun ang tingin sa politika. Hindi ko naiintindihan. More of that. Ngayon, syempre, naiintindihan ko. Actually, kahit ako naman eh. Do you have ano? Hindi ko rin alam. Oo, pero Hindi sa naman namin alam ni Arto dati, nagbibigay lang kami ng cheque. Kaya nga namin nakuha yung Miss Universe franchise dati kasi nga wala kaming katapusan, puro donation, 5 million, 3 million, 1 million. Pati yung butterfly. And Butterfly, 40 plus 28 charities, binigyan namin ng tigo, magkakano, puro cheque. Pero nag-iba yung charity works namin nung kami na mismo na-involved. Na-immerse na ho kami, napamahal kami sa tao. Dati kasi hindi personal eh. Dati kasi pupunta lang yung representative. Kunwari, Pwede for the bigyan night. siya ng check. For the night, kunwari. Okay ba yan? SM Foundation. So pupunta yung head. Bibigay namin yung check. Kinabukasan naman, let's say, Love Bantay Yourself, Bata. or Bantay Bata, ABS-CBN Foundation, yung mga head. Eh nung nag-pandemic, siya na una, although sumunod ako, yung tao na mismo yung Na-immerse usap kami. namin. Nagpasalamat, umiiyak. Doon namin na-realize. Naramdaman namin sila actually. Yung pakiramdam eh, hindi mo ma-explain. Minsan pag nalagay kayo sa isang lugar, sa ramdaman May mo, next kawawa question. naman itong mga Pero bakit mayor? Hindi mo na kinonsider na mag-congressman? I mean, Tapos na yung siya sa position Congress na yun. eh. I mean, One dun sa term lang. Manila. Sa tingin Kasi ko, yun ang mas unang- magiging effective ako sa pagiging mayor sa executive role. Kasi naging CEO and president ko ng iba't Kaysa ibang sa company. legislative. Yung legislative, nasubukan ko, nag-file naman tayo ng 270 plus na bills. May mga na-aproba na 20 doon, tapos may 69 na nasa third Pending. reading. Marami tayong nagawa sa Kongreso. Pero sa tingin ko, mas magiging effective ako kasi yung mga proyekte ko,
diretso sa tao, tapos madaling aproban, magagawa ko kagad. Kung gusto kong bigyan ng libreng gamot ng mga matatanda, mga senior, mapapatupad ko. Kung gusto kong gawing 2,000 allowance ng lahat ng senior, ibibigay ko kagad. Gusto kong bigyan ng allowance ng mga estudyante, bibigay ko. Pagbigyan mo ng kabuhayan, mabilis lang. So, ito yung mga bagay na na-realize ko. Minsan, you learn along the way. So, yun yung mga natutunan ko at sa maikling stint ko sa Congress at sa public service, ang dami kong natutunan, dami kong nakilala, at lahat ng experience niyo dadalhin ko po sa Manila. After mayor, higher office or... Hindi na po. Hindi ko na iniisip yun. Hindi muna. Ang gusto ko lang naman talaga makapagdala lang ng pagbabago. Alam niyo minsan ang pagbabago, kung gusto mo man magbago yung Pilipinas, minsan simulan mo sa iyo, sa lugar mo, o kaya sa Maynila, which is the capital of the Philippines. Kung nakapagpatupad tayo ng mga reforma, pagbabago sa Maynila, tapos nalagay mo siya in place, baka pwede na siyang gayahin ng iba't ibang lugar. It will ripple sa buong Pilipinas, sa buong bansa. Na-mention mo kanina, Mayor, na-mention mo kanina yung yung sabi mo masinop, nakapag-ipon si Rian. So, masabi talaga na hindi na kailangan umasa ni Rian sa'yo. Mayaman siya talaga Hindi ngayon. po, baka ako pa sumasa sa kanya. Kasi lahat na meron ako, pinamimigay ko at tinutulong ko. Sabi ko sa kanya, Bu, minsan binibiro ko siya, Bu, pag natulong mo na lahat huwag mo akong kalimutan na binibiro ko lang yan. Pero siyempre, nagtatrabaho kami ni RS, kaya nga nagpupuyat kami dito sa front row, sa Lux White, para meron kaming maitulong. Kasi wala akong may tutulong, wala kaming negosyo at di namin napapalaki yung mga negosyo namin. Pero paano mo naman pinoprotektahan si Rian? Of course, pwedeng madamay siya sa mga, alam mo na, pagbati ka sa campaign. Awain ko talaga. May ibang nandamay kay Rian, dinimanda ko kagad. Yung natin, nagmarathon kami. Kung ako lang ang sinabing siniraan doon, okay lang. Hindi. Imagine mo yung marathon, naka-record na nga, naka-video, tapos sisiraan mo lang para mapansin. Ayun, pinasikat natin. Lumabas tuloy yung warrant of arrest nung sinungaling na abogado. Sino? Tapos, Writer yun ng isang isang Tribune. So yun, dinamandala lang namin. Ano nangyari sa kaso? Going pa naman. Tito Lloyd. Pero kumusta yung kampanya?